Grabe, parang napapanood ko lang to. Actually, yung island na to, is tinatawag nilang Little Galapagos dahil sa wildlife na meron sila dito. Meron sila ditong mga sea lion na kadalasan nagpapahinga sa mga bato, mga Humboldt penguins, iba't ibang uri. Good morning guys, it's me Francisca Day and welcome back to my channel. For today's video, ito yung pinakamaaga at pinakamahabang tour ko ever sa buong buhay ko as a camera. Ayan be, good morning, it's me Francisca Day and welcome back. Isa pa. Hi be, it's me Francisca Day and welcome back to my channel. So today be, it's just 5:30 and ito yung pinakamaagang tour ko ever sa travel ako at pinakamahabang tour ko talaga ha. Kasi ang tour natin for today ay 18 hours. Magsisimula kami ngayon. Masunduin nila ako ng 5:40 and matatapos kami ng alas 12. This is a really long tour. So samahan niyo ako guys. And I hope magkasya ang oras ko today kasi after din ang tour ko, siguro 1-2 hours lang, ay lilipad naman ako guys sa puntang Cusco. So, Lord, God bless me. Saan ba sila? Makatulog ko lang saglit lang guys. Pero sabi ko, okay lang ito. Ito yung mga araw na gusto ko, yung pagod yung katawan ko, pagod yung mapapagod yung katawan ko para at hindi ko iisip yung mga dapat yung isipin at hindi ko maramdaman yung mga dapat yung maramdaman. Ang aga-aga dito, okay daw usapan, diba? So, waiting lang tayo sa ating guide. Ito yung schedule nila. Nakakatuwa lang yung pangalan na ito yung naistihan ko na Naiya. Hindi ko lang anong meaning ng Naiya nila dito, pero ilaban natin yan. And with that, isip ko na muna saglit yung aking gamit guys dahil baka dumating na sila. Tulog pa ang buong pera guys. Sige na tayo. Yung bag ko umaakto. Punong-puno. Actually, ito yung message nila. Actually, lahat ng damit ko pinalabhan ko naman. And sana matuyo lahat dahil pagbalik ko nga is diretso airport din ako. Wow. So, may message na tayo. Sabi niya, hi, I'm going to pick you up. Okay, where are you? I'll be there in 4 minutes. Alright. Actually, mas maaga pa ako nagising kaysa sa alarm ko. Kasi ganoon ako guys, pag ganitong nasa hostel ako, pag ganitong meron akong tour, nasa ibang bansa ako, super sensitive ako sa oras. Uminom pa ako ng pampatulog kasi hindi ako makatulog kagabi. So, kawawa ako guys. Wala akong maayos na pahinga. Pero ito, yung tubig ko meron tong vitamins ngayon. Nilagyan ko siya ng gamot para hindi ako antukin. Mamaya makakabili naman siguro ako. Ito naman siguro kami yan para bumili ng something. Alam mo ba Ben, ang majority ng Peru merong rainforest. Pero surprisingly, na mas marami ang tao sa kanila ang nakatira malapit sa desert. Oo be, hindi ko rin alam bakit. Kung alam mo, comment down below. Kung hindi mo rin alam, keep watching. And for today's video nga, yes, punta tayo sa medyo south nila at magkakaroon tayo ng tour papunta doon sa tinatawag nila na Little Galapagos.
Habang bumabiyahe kami, be, pagod lang talaga ako at natulog lang ako, be. Kasi alam ko it's gonna be a long day and the best way para makapag-survive sa araw na ito is magkaroon ng pahinga. At syempre, nakaw lang na pahinga magagawa natin, be. At eto pa, be, malamig ngayon dito. Kaya kahit nasa desert kami, be, parang giginawin pa rin ako. Ramdam ko sa bintana ng bus yung ginaw, be. Pero somehow yung view sa labas, parang binabalik ako sa Morocco. Ano? Magbalik ba ako soon sa Morocco? So ayan guys, pakiramdam ko malapit na kami. And ilang oras na nakalipas, siguro 3 oras na ata mula nung umalis kami kanina. Pakiramdam ko nasa Morocco na uli ako. Nalaman ko naman to sa research ko, be, na sa Peru marami silang rainforest. Pero majority ng population nila is nakatira sa may bandang desert. And eto na nga yun, be, para puro desert na dito sa gilid namin. I'm curious ano yung weather sa labas kasi sabi nila sobrang lamig daw. And nagbayad na din ako ng 20 soles para sa environmental fee. Maya darating na kami sa port. Tapos magsisimula na yung tour natin. Nakabahan ako guys. Sana hindi sobrang lamig. Sana hindi ako mabasa. Kasi mamamangka daw kami. Alam mo guys yung sa area ito, para pakiramdam ko dugtong talaga to ng California dahil sa desert. O diba? Para tayo nasa Morocco uli. Feeling ko na manifest ko to. Kasi noong nakarang araw tumitingin ako sa mga pictures ng Morocco. Ang ganda ng Merzouga, yung desert ng Sahara dun, be. So sabi ko, felt like I'm in Morocco again. So guys, pasensya na. Talaga yung mukha ko todo na to. Okay, anyway, shout out, be. Meron ko dalawang kasamang Pilipina dito na nasa harap. Sabi ko kanina, oh my God, ate, may mga Pilipina kayo, oh my God. Minsan na tayo makamit ng Pilipino, guys. Nakakatuwa. So ayan guys, nagsimula na yung ating tour. And nagkape na din ako. And ngayon, eto na. Sasakay na tayo ng bangka papunta doon sa island ng Ballesteros or Ballesteros sa akin. Kung hindi ako nagkakamali. So ito na to guys. Hindi na sobrang lamig actually. Ito na guys. Oh my God. We need to go 2x2 front to back. What is your name? Sorry? Steven, you are? Francis. Francis. Nice meeting you. Meeting you. So kung hindi nyo alam guys, tong area ng Paragas, it is a coastal town dito sa medyo south of Are we in this group? Peru. Yes. This group. Ooh. Ay. It looks so amazing. Ayan, for this tour, be, marami tayong makikita ditong mga hayop. May mga pelicans, may mga sea lion. Meron din tayong makikita sana na penguin or bongga pa kung meron tayong makita ditong orca. Wow. Grabe, parang napapanood ko lang to. Actually, yung island na to, is tinatawag nilang Little Galapagos dahil sa wildlife na meron sila dito. So, inulit ko correct ko yung sarili ko kasi pangalan pala ng island is Ballestas. And dito be sa park na to be ng Peru, dito makikita yung parang sasabi nila dati parang alien daw sa Peru. Yung mga adjusted cranial. Ito na guys, basta yung cranial deformation. Dito guys yung mga bungo na pinahaba. Kaya naniniwala sila dito guys na parang mga alien yun dahil pahaba. At saka yung mga sa ginawa nila dati sa kanilang Asian civilization, pero ayon sa pag-aaral, hindi naman talaga daw alien yon, kundi mga pinahaba lang na bungo as a sign of social status na nakatataas-taas, alta-alta sa sosyedad.
sa lipunan. Pwede na. The time. If you want to stand up, that's alright. You can do it. But don't leave your spot. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going rogue. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, we saw all the movies on a big screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back, hearts racing as the lights went black. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. Way back now, I watched them in the yard and wonder how world still feels that wide. Skin, knees, and open skies. No fear behind their eyes. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. I said hold up. Why did we grow up? When did we start moving so slow? Used to run, we used to blow. Hold up, said hold up. Hold up. When did we grow up? When did we start moving so slow? We used to run, we used to glow. Hold up, just hold up. So cute! She's posing for us. Yeah, she knows what she likes. Keep it going, baby. One down. More animals later. Hello, everybody. Pelicans. Welcome to the famous and enigmatic Candelabra. Chicos, bienvenidos. Eto ba yung tinatawag nila dito na La Candelabra o Candelabra? Isa itong malaking drawing or inukit na imahe ng candelabra or holder ng kandila dito sa burol ng disyerto sa Paracas. Sobrang laki nito, be. Kita mo ito from afar at hanggang ngayon, be, hindi pa rin nila alam kung paano to nagawa at saan to talaga nanggaling. Ilang taon na ang nakakalipas. Kahit maraming buhangin ang iihip ng hangin, hindi nawawala yung hugis nito. Sabi ng iba, gawa daw ito siguro ng mga ancient na Paracas people. Yung iba naman, sabi nila baka gawa daw to ng mga mandaragat noon. At ngayon, makikita lang to from the tubig kasi hindi siya pwedeng lapitan, hindi siya pwedeng puntahan at pinoprotektahan na siya ng gobyerno nila. Sa tingin mo, be, ikaw, anong suspetsa mo at paano nabuo ito? Think about it. 2,500 years old, and despite the waves and the wind, it has not lost its shape. Wow. As an extra fact about this national reserve, the main activity in Paracas is not the fishing and it's not the tourism, it's the salt mine. Because this reserve is 60% salt. That's why we don't have nothing green here. And we mainly export it to Canada.
you got the time, I'd like to stay a while. Do you remember what I said last time we met? Would you like to move a little closer now? I'd like to be as close to you as I can get. If I could stop the time, I sure would. In this moment I really wish I could. Do you feel the same way as I do? That feeling of just knowing that I love you. If you got the time, I'd like to stay a while. I'd like to fall asleep beside you on your bed. Wow. Oh, the penguins there. They're so small. This one, the little, this one. Oh, yeah, they're like lobsters, crawfish. Small fish. No, they're like, they have like, it's like crab. So like, maybe crawfish. Is it, what kind of, is it shrimp? Shrimp. Crawfish? No, it's like what Crab. the whales eat. Deep no, it's lunch. in Spanish krill. 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 So this is the ballesta already? Yes, I think it's the ballesta. At eto na nga be ang Ballestas Islands o tinatawag rin nilang Little Galapagos o Poor Man's Galapagos dahil sa dami ng iba't ibang hayop na makikita dito. Meron sila ditong mga sea lion na kadalasan nagpapahinga sa mga bato, mga Humboldt penguins, iba't ibang uri ng Air Force ng Peru. Andyan ang mga pelican at yung iba pang mga ibon na hindi ko kilala. Minsan may mga nagpapakita rin dito na mga dolphin at maging mga orca. Sorry, the stones at the top looks like penguin.
So ayan guys, sobrang nag-enjoy ako dun sa tour namin at sobrang saya. Ang daming mga nabasa sa likod. Hindi ko alam kung napanood nyo, nakita nyo kanina. Pero ngayon, magla-lunch muna kami. Lunch tayo. Actually, you should eat first because there's no line. Okay. That's good. Let's get the table there. Oh, okay lang, carry lang. Ngayon naman, be, andito na tayo sa Huacachina, isang maliit na oasis village sa gitna ng desyerto dito, be, sa Ica, Peru. Kilala itong puntahan ng mga turista dito para sa sandboarding activities, dune buggy rides na sobrang exciting, at ang chill na vibe sa paligid ng lagoon na perfect para sa mga gustong mag-relax. Napapalibutan ang area na ito ng malalaking sand dunes at natural na lagoon, kaya naman parang pang pelikula, be, ang atake. At isa ito, be, sa natatanging oasis sa South America na sobrang Instagram worthy talaga. So guys, we are now here in Huacachina. And ito na guys yung desert. So for this part of the tour, ang mangyayari ay magsaslide tayo sa sand dune and aakyat tayo sa tatlong sand dune. So we were given options of just 1 hour or 2 hours. Ako, I chose 2 hours. Tapos nagbayad ako ng 70 soles. Tapos kung isa lang naman yung pupuntahan mo, magbabayad ka ng 35 soles. So, ayun. 35 soles like 500 pesos. So, extra 1,000 pesos. Tingnan mo. Wala yung flag lang natin, oh. Flag lang ng kapitbahay natin. Merong Japan. Merong Korea. Okay. O, diba? Hindi nyo inisip na merong ganitong makikita tayo sa Peru. Para ang lahat ang alam lang sa Peru ay Machu Picchu. Hindi ko nga alam talaga to actually. Nagulat na lang ako. Though I'm excited to experience this. And sabi ko sa sarili ko, baka ako, ito yung mga once in a lifetime lang naman. So, 2 hours na natin. Kasi ganun din, hihintayin din tayo ng iba. So, ayoko maghintay. Gusto ko hinihintay. Wow. Sabi ng tour guide namin, be, mabilis lang naman daw yung nakitin. Mga parang 7 minutes na hike lang. Kasi kung di ka aakyat, dito ka lang sa baba. Dito sa mga tindahan. At saka kahit maaraw guys, hindi siya sobrang init dito. In fairness. Ano mo, naka-jacket pa nga ako. O baka mas mainit pag naka-off jacket. Grabe guys, alam mo yung pagitan ng tour to tour sa biyahe, tinutulog ko lang talaga guys kasi parang nakakapagod din kahit nakaupo ka lang sa biyahe. Solo lentes, sunglasses. And don't leave anything on the bag, please guys, okay? Entonces chicos, agua, bloqueador, lente. So ito guys, magsisimula na yung ating tour. So para dun sa may tayo 2 oras guys.
magsisimula na kami ngayon sa ating adventure. Mainit na. Okay, ito na ang simula guys ng ating paglalakad. Woo! We're going to the beach. Challenging naman ito umakyat guys. Mahirap eh pag mabigat ka, lumulubog. Wow, amazing guys. Sobrang nakakatuwa lang. Dahil hindi ko talaga in-imagine na meron ganito dito sa Peru. Pakiramdam ko nasa Middle East ako right now. Parang feeling ko ma-meet ko yung 3 hari, yung mga ganun din. Ayan guys, nakasakay na kami ngayon sa aming sakyan. Oh my god, that was the most extreme ride in my life, of my life. Pili kayo doon, in or off. Wow, wow, we are in the middle of the desert na guys. Look, it's so beautiful. Having you around, goddamn.
I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Guys, sobrang saya. Nag-sandboard kami dito, oh. Mga 3 ganyan, pero ito yung pinakamaigsa. Hindi ko na na-record ng maayos kasi kailangan nakahawak sa sandboard, sa board. Okay, sandboard. Wow, my lips is so dry right now. Yung sapatos ko puno-puno ng buhangin, yung damit ko puno-puno ng buhangin. Mukha siya nakakatakot, pero when you do it, sobrang saya, sobrang fun. You'll enjoy it a lot. Promise, grabe. First time ko itong gawin, hindi ko ito nagawa sa Sahara, hindi ko ito nagawa sa Dubai, but I'm able to do it here, so it's really fun. Wow. So I don't know if it's the end of our tour here. I think kasi ng oras na, guys, diba? Gusto na. Sana nag-enjoy kayo, guys. Hindi pa tapos tong araw ko dahil pabiyahe pa kayo pa uwi. And I love it. This is very unexpected experience. Hindi ko to plinano. And sabi nga nila, sometimes life is full. Life is a box of chocolate. You'll never know what you're gonna get. And I'm so happy I was able to do this. Ahí puedes frenar, pero acá no frenas, pues. No. Yes. Puedes frenar el carro, pero Wow. My mouth right now is full of medicine of sand. Wow. Wow. Wow, look. So many sand. Me too. Okay, oh. So it's the moment of truth, guys. Tingnan natin gano'ng karaming buhangin naman ang sapatos ko. Unti lang. Okay. Maraming buhangin sa loob ng sapatos namin, guys, kasi yung paa namin yung pampreno pag nag-slide kami pababa. Wow. Oh my God! Wow! What if there's a car coming from here? Yeah. We're gonna stay the night here, guys.
Let's go. So guys, we got stuck and now we're running back to the car, and hopefully there's no car who will jump from here towards us. Okay, get out. The tour has been upgraded to 3 days, 2 nights here. Guys, natuluyan na ng sobra yung sasakyan. So, lilipat na kami dito ng kabila. Wow. Woo. I thought it's upgraded to 3 days, 2 nights in the desert. Leaving from St. Louis, headed for the coast. No telling when or if you're coming home. And half the time you knew me, you were out there on the road. It's a wonder that we've come this far at all. When the heather's blooming on the mountainside and the north wind blows across the Great Divide, won't you tell me what it's like underneath that western sky, and whatever will become of you and I? So guys, tapos na yung ating tour dito. And sobrang nag-enjoy ako. Ang ganda ng sunset viewing natin doon. Wow. And this is the most crowded desert that I have visited. Actually, like so many tourists. This is the most crowded desert. Dubai wasn't like this. Morocco wasn't like this. Oh, same. Overnight flight? Yes. Yeah. So I had a full day.